Naku po, booking na booking po mga kabida ng Senate Committee on Foreign Relations na meron talagang ugnayan ito pong gobyerno po ng Pilipinas at yung International Criminal Court. Ano po, no? Dito ho sa pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi lang po pag-aresto, simpleng pag-aresto mga kabida, dinala pa, isinuko pa mga kabida doon po sa International Criminal Court. Ano pa, no? Ito yung lumabas po na findings ng komite sa ginawa kong pagdinig po mga kabida dyan sa Senado. Taliwas doon ho sa naunang pahayag ng gobyerno ng Malacanang na hindi ho sila nakikipag-ugnayan sa ICC at wala hong ugnayan po na nangyari dahil ho kinikilala po nila yung pag-alis po natin sa ICC noong 2019 pero malinaw doon ho sa investigasyon, sa mga dokumentong nakuha po ng Senate Committee on Foreign Relations po mga kabida na meron talagang ugnayan itong Pilipinas at saka ito pong ICC isa na po doon sa kanila hong proof yung pagbisita po mga kabida ng mga investigador mula sa International Criminal Court dito sa Pilipinas, okay? At paghingi po ng protection mga kabida para ho sa kanila hong pag-imbestiga dito sa Pilipinas. Okay? Now, ano po yung magiging repercussion po dito? Kasi ho, may banta po itong si Senator Bato de la Rosa, okay? At in-invoke mo niya ito hong executive order po ni President Donald Trump na pinirmahan po nung Pebrero 2025. Kung saan po ay naka-indicate doon, maliban doon ho sa ban po niya, doon ho sa mga opisyal po ng ICC, naka-indicate po doon mga kabida ang sinumang tumulong, makipag-ugnayan sa International Criminal Court para hulihin yung kanila pong kaalyado, kabilang na po dito yung US citizens, military personnel po ng Estados Unidos, yung mga kaalyado po nila na miyembro po ng NATO at non-NATO members and allies, okay? Kabilang na po dito yung Pilipinas, Israel at iba pa. Mahaharap po mga kabida sa sanksyon, okay? Parusa mula po kay President Donald Trump sa pamamagitan doon ho sa executive order na inilabas po niya. Ang sabi po ni Del Rosa mga kabida, pwede ho nilang ibahagi, okay, yung findings po ng Senate Committee on Foreign Relations kay President Donald Trump. Okay, interesado po ako dito, Okay, very exciting po mga kabida kung sino kaya yung pwedeng maparusahan ho dito, na mga opisyal po ng Pilipinas. Okay, pakinggan muna natin ito pong balita mula sa The Billionaire News Channel. Ihiramin lang po natin yung kanilang video for discussion purposes lang po mga kabida. Narito po. Wala mang dumalo na miyembro ng gabinete, tuloy pa rin ang pagdinig ng Senado sa pag-aresto kay FPRRD. Komite ng kapatid ni PBBM na si Senador Amy Marcos ang nag-iimbestiga. Kumbinsido raw ito na tumulong sa ICC ang gobyerno sa pagdakip sa dating Pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Yung ginawa ng mga officials from the executive branch of government is a total snub. Ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kahit halos walang dumalo, tinuloy pa rin ang ikalawang pagdinig ng komite ni Senadora Amy Marcos tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. First Senate appearance din ito ni Senador Bato de la Rosa mula nang maaresto ang dating Pangulo nitong March 11. Ni isa sa mga miyembro ng gabinete hindi na sumipot, alinsunod sa invocation ng executive privilege ng palasyo na nakaugnay sa mga nakabimbing petisyon sa Supreme Court kaugnay ng pag-aresto. Isiniwalat sa hearing na may 4 na tauhan mula sa ICC ang bumisita sa Pinas noong 2024, kabilang ang mga investigator, interpreter at security expert. Humingi pa nga raw sila ng protection detail at transport mula sa gobyerno.
Taliwas ito sa naunang pahayag ng mga opisyal na walang tulong na binigay sa ICC. Nilahad din ang laman ng ICC agenda, kabilang ang request para sa hospital autopsy records, police blotters at maging mga dokumento mula sa Camp Crame. Tumutukoy ito sa mga operasyon sa kasagsagan ng war on drugs mula 2016 hanggang 2017. Lahat ng hiningi nila, nakarecord sa agenda, yan din ang lumitaw na katibayan para sa warrant of arrest. Pebrero nang mag-request ang ICC prosecutor ng warrant para sa dating Pangulo. Nailahad pa sa pagdinig na meron daw 80-page plan ng kapulisan tungkol sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sabi ni Senator Amy, matagal na raw plano ng administrasyon ang March 11 arrest. Kaya gusto ni De La Rosa na ipasampina ang di umano'y dokumento ng PNP, lalo na't umami ng CIDG chief sa isang panayam na matagal nang pinlano ang operasyon. Tinawag itong Operation Pursuit. Gusto rin pagpanagutin ni De La Rosa kay US President Donald Trump ang mga naging bahagi ng pag-aresto. Anya, kailangan ibahagi ang findings ng komite sa US government, lalo na't pwede raw ma-freeze ang US assets ng mga sangkot. Hinimay sa pagdinig ang isang US executive order para malaman kung pwede raw makonsidera ang dating Pangulo bilang protected person nito. Kaya prepare for the repercussions of your action. Dahil very clear yan, doon sa executive order na inisyu ni President Trump na mananagot kung sino mang mag-facilitate ng mga interference ng ICC to their allied countries. Gusto rin malaman ng komite kung sino ang nag-otorisa sa private jet na ginamit sa paglipad sa dating Pangulo pa Hague, Netherlands. Sabi, they only knew of the warrant of arrest at 3 a.m. March 11. Tapos, sa ilang oras lamang, nakumpleto nila yung announcement, yung tender, yung publication requirements, yung award, at yung completion sa loob ng ilang oras. Pwede po ba yun? Nakatakdang magsumite ng mga subpina ang senadora kay Senate President Cheese Escudero para sa mga hindi sumipot na miyembro ng gabinete sa pagdinig. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Ayan po, ang linaw po mga kabida. Actually, no, very exciting po ito. Ano po, no? Kasi unang-una, hindi pa natin alam kung makakategorize po ba itong si President Digong o former President Digong na kabilang doon sa kaalyado, ano? Kasi hindi na po siya presidente, ano? Ordinaryong mamamayan na lang po siya ng Pilipinas. Pero aalamin pa po ng komite kung pasok po ba itong si Digong doon po sa kategorya po ng ally, no? Ng US government, considering hindi na po siya presidente, isa na po siyang ordinaryong mamamayan po mga kabida. Pero kahit na po, para po sa akin, in my own personal view, pasok pa rin yan. Unang-una, magkaibigan po sila ni Donald Trump. Pangalawa po mga kabida, alam naman po ni President Donald Trump kung ano yung ginawa po ng dating Pangulo, lalong-lalo na po doon sa war on drugs. In fact, meron po siyang magandang compliment, doon po sa war on drugs po ng dating Pangulo, mga kabida, po. Okay? Ang maganda lang po dito, okay, kung sakali hong magdesisyon po itong Senate, alright, pwede ho nilang i-share itong information, itong findings kay President Donald Trump po mga kabida, at bahala na po si President Trump na magdesisyon kung tutuhanin po niya yung kanyang banta, doon po sa mga personalidad na tutulong o di kaya nakipag-ugnayan sa ICC para lang po hulihin yung kanila pong kaalyado, okay, just like the former President of the Republic of the Philippines, okay, mga kabida. Yun po yung very exciting doon mga kabida, yung magiging move ng US government po dito, At saka hindi lang po yung may-ari po ng eroplano ang dapat parusahan po dito, Okay? Kung tutuusin po yung gobyerno mismo ng Pilipinas 'Di ba? Yung gobyerno mismo ng Pilipinas, malinaw doon po sa findings po ng Senate Committee on Foreign Relations na nakipagtulungan ito pong Marcos administration mga kabida sa International Criminal Court. Okay?
At malinaw po doon ho sa executive order po ni President Donald Trump, ano? Ang sino man na makipagtulungan, ano, sa ICC para dakpin ang kanila hong kaalyado. And I firmly believe that ito pong si dating Pangulong Duterte, kaalyado po ni President Donald Trump. Okay? Mananagot po, okay, sa US government, mga kabida. So, sino-sino kaya ito hong mga personalidad na ito? Maliban po dito sa may-ari po ng eroplano. Pero in fairness naman, para sa akin, bakit po paparusahan po itong may-ari ng eroplano? Baka po nirentahan lang po ito, ano? Ano bang malay ng may-ari po ng eroplano na yun yung pakay, ano? Baka nirentahan lang po ito. Okay? Pero kung ang may-ari po dito ay kabilang doon ho sa mga opisyal, okay? Kabilang ho sa mga opisyal na involved ho dito sa pag-aresto po kay dating Pangulong Duterte, talagang pasok po yun, ano? Doon po sa paparusahan po, mga kabida, no? Okay? Kung mangyari man po yan, so from the top down to bottom, yung posibleng paparusahan po, mga kabida, ng Estados Unidos, ano? Kung tutuhanin po ng US government ito hong kanila pong banta, no? Kasi ho, napag-alaman po natin, yung parusa po na sinapit, mga kabida, ng mga opisyal po ng International Criminal Court ay itong pag-freeze ng kanila hong mga assets, ano? Diyan ho sa Estados Unidos, sa US, mga kabida. Okay? Kung ito pong mga opisyal po natin dito sa Pilipinas, kung meron po silang mga assets doon, malamang mamimiligro talaga yon, ano? Mga kabida, na ma-freeze kung sakali hong tuluyan po, ano, ni President Donald Trump ito pong mga nakipag-ugnayan sa ICC, mga kabida. Alright? So, para po sa inyo, mga kabida, ano po yung inyong komento po dito, yung opinion po ninyo, you can comment down. Para sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.